Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo regarding po ito sa bagong rules ng mga Chinese na kung sino daw ang pumasok sa kanilang itinuturing na borders doon sa particular sa South China Sea o West Philippine Sea ay huhulihin ho nila mga ka-action at magkakaroon na po ito ng visa sa darating na June. Ito po ang pinakamalungkot na balita kapag ito ay mapatupad ng Chinese ho mga ka-action. Ako, isa din po ako sa mga saksi na kung saan, kung gaano ho tayo hinaharang ng mga Chinese vessel na yan doon sa sarili nating bakuran. Kasi isa din po ako sa nag-volunteer ng atin ito coalition na ginanap noong 15-16 na kung saan namimigay nga ho tayo ng mga relief goods kasama ang programang atin ito headed by Ma'am Rafaela David ho mga ka-action. Napakasakit ho sa pakiramdam na pupunta ka sa sarili mong bakuran pero tinataboy ka ng isang dayuhan mga ka-action, mga kakamping. Kaya napapaisip ako, paano na ito ang ating mga kababayan na dito ho sila umaasa sa mga lugar sa West Philippine Sea na sariling atin na dyan sila kumukuha ng kanilang pang-araw-araw na hanap buhay para ibuhay ho sa kanilang pamilya at ihain sa hapag-hapunan ng kanilang pamilya at doon po sila kumukuha ng pang-paaral sa kanilang mga anak. Kasi hindi naman sa lingid sa kaalaman mga ka-action, saksi po ako kung gaano kayaman ang EEZ o ang Exclusive Economic Zone o West Philippine Sea ho mga ka-action. Naging saksi po ako kung gaano kayaman pagdating sa isda ang nasabing lugar. Dahil doon po ay nangisda po kami habang kami ay naghihintay ng umaga ho mga ka-action, mga kakamping. Kaya napakasakit sa pakiramdam isipin na sarili nating bakuran pero nilalapas tangan lang tayo at hinaharang tayo ng isang dayuhang Chinese mga ka-action, mga kakamping. Kaya sinasabi natin o nananawagan tayo na sana magkaroon ng konkretong plano o aksyon ang Administrasyong Marcos dahil full support po tayo sa kanyang hangarin na ipinaglalaban ang West Philippine Sea. Eto nga ho mga ka-action, may balita o may sinabi si Mr. President Bongbong Marcos tungkol sa nasabing bagong regulation ng Chinese na ipapatupad sa June at magkakaroon na ng visa. Eto nga po, kinundi na at hindi niya matanggap ang nasabing hakbang ng mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Panoorin po natin at pakinggan po ito. Kinundi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Sabado, May 18 ang hakbang ng China na arestuhin ang sinumang dayuhang trespasser sa South China Sea. Inabibilangan na sinasabi nilang maritime border ang mga lugar na saklaw ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang ganitong uri ng aksyon ay lubos na hindi katanggap-tanggap sa bansa, habang tiniyak naman ito na gagawin ang anumang hakbang para maprotektahan palagi ang mga Pilipino. Magkakabisa na sa Hunyo ang nasabing kontrobersyal na regulasyon ng China na nagpapaintulot sa China Coast Guard na ikulong ang mga umano'y trespasser ng hanggang 60 araw. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin ang mensahe ni Mr. President Bongbong Marcos. Sana po hindi mahuli ang lahat bago po kayo umaksyon, Mr. President. Maawa na po kayo sa ating mga kababayan na umaasa doon sa lugar na yon. Kapag tuluyan na hindi tayo makapasok sa sarili nating mga bakuran doon, sisiguraduhin po natin na maraming magugutom na ating mga kababayan na umaasa doon sa West Philippine Sea at tayo mismo ay hindi na makakatikim ng yaman ng West Philippine Sea. Paano pa tayo makatikim kung hindi na makakapangisda ang ating mga kababayan doon sa ating mga sariling bakuran, 'di ba? Ito ilang ulit natin sabihin, ang West Philippine Sea ay hindi naman natin inaangkin ang buong karagatan dahil ito ay may lawak
na 200 nautical miles. At may layo po ang Scarborough magmula sa Masinloc, may layo po ito na 120 or 140 nautical miles ayon sa kapitan ng bangka na aming nasakyan nung panahon na pumunta kami sa Scarborough. Okay? Yung Scarborough Shoal at Panatag Shoal at Baho de Masinloc ay iisang lugar lang po yan. Di ba? Noong mga panahong Kastila, pinangalanan po siya na Baho de Masinloc. Kung sa Tagalog naman, Panatag Shoal. Ngayon kung sa English naman, Scarborough Shoal. Yun po yung nag-iisang lugar lang po yan. And then, yung Recto Bank, iba po yun. Mas makalayuan pa kaysa Scarborough. At after ng Recto Bank, papunta naman sa Ayungin Shoal. Iba naman po yung Ayungin Shoal. Yun po yung nandun na katalaga ang BRP Sierra Madre. Napili tayo hinaharang ng mga Chinese, kahit sino pa dyan na maghatid ng mga resupply mission, dahil ang buong akala nila ay nagdadala tayo ng mga building materials para ikumpuni sa nasabing BRP Sierra Madre na nabubulok o kinakalawang na ang mga part ng barko. Which is, right po natin yun na magdala. Right po natin na ayusin natin ang outpost natin dun dahil sariling atin. Ano ba ang pakialam ng mga Chinese na ito? Itong masakit ho, mga kaksyon. Di ba? Sariling atin, pero pinagbabawalan tayo na pumasok. Diba? Sino bang dapat sisihin ito? Walang iba. Alam nyo na ang imimension ko. Diba? Alam nyo na yan. Diba? Kaya sana maipatawag at maimbestigahan po ito sa Senado at Kongreso. At kung may pananagutan, ay dapat pananagutin. At kung dapat ikulong, dapat ikulong. Diba? Dahil ito ang naging dahilan kung bakit nagkaletse-letse na ang ating mga kababayan at ang ating mga Philippine Navy na hirap na sila pasukin ang ating sariling teritoryo. Di ba? Nakakalungkot po isipin, mga ka-aksyon. Kaya sana, Mr. President, yung binitawan mo na salita na titiyakin mo na nagagawa kayo ng magandang aksyon, aasahan po namin yan. At nandito ho kami na nakasuporta po sa inyo, sa inyong magandang hangarin dyan sa West Philippine Sea. Dahil kami mismo ay hindi kami papayag na mawala ang sarili nating atin. Dapat ipaglaban mo yan. Ipaglaban mo kasama ang sambayan ng Pilipino. Bagkos hindi man lahat na sambayan ng Pilipino, dahil kahit hindi naman lingid sa kalaman, may mga taliwas talaga na ating mga kababayan sa ating pinaglalaban. Alam niyo na kung sino yung ating mga kaibigan na taliwas sa ating pinaglalaban dyan sa West Philippine Sea. Pero sa ating pinaglalaban ay kasama po sila, kahit sabihin man nila o hindi. Kasama sila kahit taliwas sila sa ating pinaglalaban, no? Kaya sana huwag tayo titigil, no? Tayo ang magiging inspirasyon o lakas ng loob ni Mr. President Bongbong Marcos, di ba? Kasi kung makita ni Mr. President Bongbong Marcos na karamihan sa Pilipino ay suportado ang kanyang hangarin na ipinaglalaban ang West Philippine Sea, tayo ang magiging sandata para makaisip si Mr. President Bongbong Marcos ng mga magagandang aksyon dahil nandito tayo. Suportado natin ang kanyang laban sa West Philippine Sea. Kaya sana, sa ngayon mga ka-aksyon, mga kakamping, wala mo ng kulay-kulay. Ito muna, ipaglaban ang sarili nating bakuran. Okay? So yun lang ho, mga ka-aksyon, mga kakamping. I-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong likod, sina Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.